pababa ng pababa ang estilo ng gimmick nitong si Ngagba, mga kababayan. Akalain nyo, ang kanilang latest propaganda, mga kababayan, ay medyas na pink. Diyos ko, Lord. Hoy, Lutang. Tanong namin sa'yo, Lutang. Papayag ka ba? Papayag ka ba na i-degrade kayo sa pagiging medyas ni Ngagba? From pink lawan, mga kababayan, ngayon naging medyas na pink. Di bangag pa. Na sobrang baho pa, mga kababayan, siguro ng paa. Diyos ko, Lord. Ewan lang natin. Kung tatanggapin lang ito ni Lenny, parang bagay talaga sila ni BBM. Magsama sila, magtandem kayong dalawa. Puro kayo mga lutang. Lenny Robredo at Bongbong Marcos. Kaya nga napariat, mga kababayan, si Naka Eric at si Dr. Lauren Badoy sa mga kabaliwang ito. Panoorin niyo po. Ay bumaba ng todo ang gimmick ng pangbubudol ni Marcos, pati ang pagsuot ng pink na medyas, pinatula na po niya, no? Diyos ko, Lord. Yun ang highlight sa kanilang pagkikita, mga kababayan ni Lenny. Nagsuot pa ako ng pink na medyas para ay honor daw si Lenny, mga kababayan. Diyos ko. Lenny, ang ibig sabihin niyan, inaapakan ka na ni Bangag. Tumawa naman si Lenny, mga kababayan, na parang kiniliti din ang hindi nag-iisip din kung anong ibig sabihin niyan. Pinapakain ka na ng paa ni Bangag. Tapos lantarang panunuhol, no? Na alam natin po ay Lantarang suka sila pareho sa kapwa bawat isa. Yan talaga. At the back of their mind, mga kababayan, sukan-suka yung dalawa. Yung parang nag-date sa tabi ng kanal. Pero for the sake na matalo si Sara Duterte, lulunutin natin ang ating mga sariling mga tae. Si Lenny Robredo, tinatawag niyang magnanakaw si Marcos, anak ng diktador. Una, sinungaling. Sinungaling. At In the times of troubles, hindi nagpapakita. Pero ngayon nagpakita sa akin. Ginawa nga kaming medyas sa kanyang paa. hindi dapat maging pangulo. Tuloy-tuloy po yan sa matatagal na panahon. Si Marcos naman at ang kanyang asawa, tinatawag nila si Lenny na Mandaraya. At ginamitan ng panusok Smart ang kanyang magic. pagiging vice president. Fake VP. Pero dahil sa pagkadesperado nila, mga kababayan, Ma'am Lorraine, ngayon bigla nang naging pink na pink at yellow na yellow si Bongbong Marcos. Pink ang medyas, yellow ang ngipin ni Bongbong. Samantalang si Lenny Robredo ay talaga namang ngiti na ngiti rin, parang syunga. itinakwil na ang lahat ng kanyang mga malulupit na birada kay Marcos Jr. Nilunok kong lahat. At hindi nagtira. Parang ganyan ang kanta ni Lenny, mga Of kababayan. course, bago ang komentaryo namin ni Ma'am Lorraine, may interview po si Vice President Sara Duterte, exclusive po sa isang programa Grabe, na no? kinikeri ng SMNI, and Swerte bibigyan ng po mga natin banat bay at ng Boss mga Bada. pananaw kasama si Ma'am Lorraine ang naturang interview upang madagdagan pa Banateros. ang pag-unawa ng mamayan. Ma'am Lorraine, unahin natin muna itong budol medyas na pink at Medyas! Ang lutang, mga kababayan, is reduced to sacks. ang panunuhol ni Marcos Jr. na 500 million Hello? sa kunwari Jesse Robredo gymnasium and sports facility. Yun pala. Pinondohan Bangag, mga kababayan. Kaya tinanggap siya ni lutang. Nagmistulang suhol pala. Talaga. There's nothing surprising. Kasi napanood ko yung clip, no? Maikli lang siya. Pero dito mo talaga makikita yung pagka-pathological liar. Budol. Pagkabudol ni Bongbong Marcos. Makikita mo yung kung ano yung ginawa niya noon sa atin, yung mukha na pinapakita Talaga nung ganyan talaga kung addict, mga kababayan. niya kay Lenny ngayon, budol na budol talaga. Tapos yung mga Si Lenny na naman ang kanyang bubudulin. moves niya, 'di ba? Yung parang magkaibigan sila. Ganun niya nilo. Oy, Lenny, lutang. Binudol na niya si Sarah, ha? Be careful. Ako si Inday. Ikaw na Ganun naman niya ang binubudol niloko ang ngayon. isang buong bansa kasi nga drug addict siya. Nag-addict. Tsaka Ginawa ka ng medyas red flag na yan, Lenny. Logical liar. Kasi mga drug addicts, ganyan no? He really totally perfectly fits the profile of a drug addict, no? Talagang sinungaling, manloloko, and walang Lahat na. alinlangan. Makikita mo, Bangag. parang kung hindi mo siya kilala, kala mo totoo, no? Kala mo totoo yung ginagawa niya, talagang wala. magkaibigan sila. At saka yung one more thing that it
tells me, no, what it tells me about this, this president, no, about this, he's not my president, about this Idiot na lang, idiot, person, no, doktora. is that yun lang ang alam niya, yung paraan, yun lang manuhol. Manuhol lang talaga. Manuhol. Biro mo 500 million for the Jesse Robredo gym. Grabe You no, kalahating bilyon mga kababayan. Gaano ba kalaki yan? Parang, para ng Philippine Arena. Nakakahiya talaga ang karakter ng taong ito. Nakaririmarim, nakakadiri. Nakaririmarim. No, yung moves niya, nakakadiri talaga. Nanunuhol, sumisip-sip, nagbubudol-budol, everything that Chupa bespa. he's been doing. Nahawa tayo sa term ni Dr. Rabaday. Chupa bells o chumuchupa bells. So for the past, pag may kailangan siya sa inyo, di ba, pag kailangan niya yung boto or whatever, may kailangan siya, Bibili ng boto. yan no? So, Bribery. di ba silang dalawa na mag-asawa nila, user Nang babayad pa ng mga trolls mga kababayan para purihin sila. Ang ganda ng mga first lady, mga, Diyos ko Lord. talaga, no? So, yung very Nang bibili mga kababayan ng prices. Tapos, problema dyan, hindi pa sarili nilang pera. Sarili, pera pa ng taong bayan. na story, yung meron silang The group Lord. chat with ordinary citizens na during the campaign, they had access to them and they were chummy-chummy. And the day that Chummy-chummy. he won, tinanggal yung group chat na yon ni Lisa Marcos. Na walang maraming salamat sa inyo. Bigla na lang, wala nang access. So, Pagkatapos nalo mga kababayan yung group chat sa mga tumulong sa kampanya, wala na, ginorgor na ni Marcos. seeing right now is that exactly what we're seeing right Sama. now. And I hope Lenny Robredo was just acting when she was papagamit naman si Lutang. acting kilig, no? Ang itsura ni Lenny mga kababayan, parang yung parang daga mga kababayan na tumatawa. Sana hindi siya naniniwala. Sana hindi siya for her sake, no? For her sake. Kinilig. All prices na. And for the country's sake, Si I guess, Float, mga kababayan. wag siya maniwala kasi sinungaling. And then the cheap gimmickry of the pink socks, no? Parang Ay, nako nakadiri. Oo, ang baho pa naman ng paa. Talagang ang babaw. Napakababaw talaga ng Oo. taong ito. Kasi mga kababayan, napagtawanan nga si Bangag. Diba? Tandaan nyo dati mga kababayan na binigyan siya ng socks ng nung Prime Minister at tayo ng Netherlands. Hindi. Netherlands ba? O New Zealand? Binigyan siya ng medyas. Tuwang-tuwa naman si Bangag mga kababayan na ang meaning naman yun ay use socks. No, and to actually say na hindi naman ayaw namin ng politika ngayon, public service muna, when everybody already knows, no, bagsak na bagsak ang trust rating mo kasi nga wala nang Ayaw ng pamumulitika tapos walang hindi na nga nagtrabaho dahil puro atake mga kababayan sa makalaban sa politika. Bangag, inimbangga ngunit ngagva. umupo ka dyan, hayop ka. Hayop. Talagang hayop mga kababayan. Wala kang ginawa kundi pamumulitika. Wala kang alam tungkol sa public service. You are the exact Wala Yun na sabi ni VP Sara mga kababayan. Bahala na si Batman. Yung cabinet meeting, parang wala talagang direksyon ang Pinapabayaan lang siya. Bahala na kayo magtrabaho dyan. Trabaho kayo, mabuti. Kung hindi, mabuti rin. Ganyan kabangag mga kababayan. Si VP Sara mismo ang naka-witness niyan mga kababayan. Wala talaga. Parang walang alam. opposite of what a public servant is. And he had the bloody gall to talk about, that's nauseous. It was just really nauseous. Nakakasuka. No? So, Actually, ma'am, Yes. tatawanan nga siya Yeah. Sapagkat hindi naman totoo na pink ang kanyang paborito na kulay. Ang paborito niyang kulay ay puti. White powdery. Kasi yun ang kulay ng pulburon. White t-shirt daw, no? Sabi ni Katibinag, ang parang code name nila doon. Nadala mong white t-shirt? White t-shirt. Puti. What? Delayed reaction ka, Doc Badoy. White powdery substance. So, sa sobra niyang gimmick, ay pinatulan niya pati ang pagsuot ng medyas na pink, no? Unang kami nakikita dyan, mga kababayan.
At si Lutang talaga, no? Parang kilig na kilig din. Hey, may jazz. Tapos, baka binulong mga kababayan. Pink din ang ko, sa lawal ko. Inspirado po si Bangag! Bongbong Marcos Jr. at may papanig. Desperado dahil alam niya na hindi niya mapipigilan pa ang pag-angat at patungo sa pagiging pangulo ng isang Sara Duterte na may kalalagyan sila. Sisingilin sila, i-prosecute sila, at sila ay mapaparusahan. At Talaga, yan ang gusto babawian natin, parusahan ang mga bangag, mga kababayan. sila Parusahan. ng dinambong at dinurubo na kayamanan. Dinambong ni prospect Bongbong. na mananagot sila, makukulong at mapaparusahan sila, which mamaya sa isang video clip shot ni Vice President Sara Duterte, sinabi talaga niya na hindi pwedeng walang managot at hindi Oo. pwedeng hindi tayo maniningil. Pero, ginawa niyang in charge, mga kababayan, ang kanyang vice president. Dahil, kung siya ang habol, mga kababayan, mayroon siyang mga trabaho in charge na ang vice president niya. Ng mga pananagutan sa mga naglapastangan at umabuso sa ating Pwede in charge si Roque dahil palaban si Roque, mga kababayan bayan, sa ating mamamayan. So itong pink medyas ni Bongbong Marcos Ay, Jr. na nako. gimmick at ang kanyang pagwawaldas ng 500 million pesos para sa sports gymnasium, Pink medyas, yellow teeth. equivalent po yan sa 30 na mga barangay na mga pobre na pwedeng malagyan ng mga kalsada, patubig, Oo nga, no? electrification, Oh. health center, at ng pati Tapos, lang mga kababayan, para lang sa gymnasium ni Jessie Robredo. na ng bisang kahit basic na school facility na tinanggal niya. Pagkaupo po niya, ang Barangay Development Program na ultimo Oh, barangay development, tinanggal. 10 million pesos lang ay tinanggal na niya. Ang laki na ngayon, niyan, mga kababayan. Ang laking tulong na yan sa barangay, sa mga proyekto sana. Bakit mo tatanggalin, po bangag? para sa gymnasium, para lang kunwari na ino-honor niya si Jessie Robredo na Ay, asawa nako, ni nagpapansin lang. Parang bribe na talaga yun, no? Robredo, which is actually panunuhol at pangguguyo, ay gagastusan niya ng 500 million sa pondo ng mamamayan at gigimikan niya para lamang nakikita nila ang purpose niyan, si Leni Robredo ay bilhin nila, kumbinsihin, utuin, Nagpabili at naman. budulin Oo. upang tumakbo bilang presidente muli dahil alam nila na kung si Hontiveros lang, 3%. si John Vic Rimulya lang, Zero. o sino pa man Si John Vic, zero ba kababayan sa rating? ang kakain ng tuniladang alikabok kay Sara Duterte Oh. in a fair and honest, objective elections. Pero, dahil kailangan ni Marcos ng assurance na hindi siya mababalikan at hindi siya mapuputulan ng Puputulan. kanyang koneksyon Parang ibang naiisip natin sa mga puputulan. sa kapangyarihan ng bagong Pangulo at siya ay hindi ahabulin at lilitisin, kailangan niyang budulin at utuin si Leni Robredo. Pabudol naman. Lutang Napakatanga naman at napakabobo ni Leni Robredo kung Talaga? hindi pa niya nakikita ang karakter ni Marcos Jr. Sariling kapatid, sinusuka siya If Amy Marcos Oo. Ay, is may mismo. still naniniwala pa kay Marcos Jr., hindi niya ibubunyag sa buong mundo with millions of audience na Parang ang ang dating mga kababayan na si Amy, parang yung kanyang kapatid, mga kababayan, parang yung mga bata na wala pa sa tamang katinuan. Oh, yan ang parang message si Amy sa kanyang kapatid dahil inuuto nyo ang mga kapatid ko. Hindi nyo inaalagaan. Tapos kung ano-ano pinagsasabi nyo. Bakit? Wala bang sariling utak ng kapatid mo? Mukha nga. Yan ang pinapalabas si Amy Kung ano-ano daw parang pinifeed sa kanyang kapatid. Wala ba yung analysis? parinig na durugista ang kapatid niya. How can Leni Robredo afford to give an inch of trust Sa adik, Lenny, adik yan. at pagtitiwala kay Bongbong Marcos Jr., sariling kapatid nito mismo, Pwede paki-ask kay Lenny, mga kababayan, na, di ba adik yan si Marcos? Bakit ka nagtitiwala dyan? sinusuka siya dahil ginagamit niya ang kanyang poder hindi para sa bansa, kundi para sa kabulastugan at katarantaduhan. And yet, chami-chami pa sa Leni Robredo. Ito yung Lutang mga din politikong walang prinsipyo. Lutang Dinalhan nila ng 500 million galing sa kaban ng bayan, nagsuot lang ng pink na medyas na alam mo hindi naman yun ang paborito niyang kulay, kundi ang puti. white color dahil white powdery substance ang paborito niya everyday. And yet,
yakap-yakap na bigla ni Leni Robredo, ang tinatawag niyang Nagdi-date pa sila mga kababayan sa tabing kanal. magnanakaw, ang tinatawag niyang anak ng diktador sinungaling Anak ng devil daw. Tapos ngayon mga kababayan, I love the devil, the son of the best. at tamad at batugan na walang Batugan walang nga! Totoo yan, batugan. pakinabang ang bayan na hindi dapat maging pangulo. O ano ito? Ibig sabihin po mga kababayan, ganyan ang pagkakaiba ng isang Sara Duterte. Hindi gimmick, hindi diskarte, hindi pangbubudol, kaya niyayakap ng taong bayan ang isang Sara Duterte, ang isang brand ng Dutertismo na tapang at manasakit, hindi pangbubudol. Oo. Dahil sa kasamaan ni Marcos mga kababayan, napaano pa tayo. Lalo natin minahal si Sara. Nakita na natin ang ultimate jablo mga kababayan Ganito pala ang ultimate na jabol. Nihingi na natin na ang Sara all na. Sawang-sawa na kami sa mga impacto. Hindi gimmick, pati sa medyas, utuin mo ang taong bayan. Akala ni Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino ay mga tanga at bobo na kaya niyang pula-pulahin. Ang pagbabait-baitan ni Marcos ay hindi mabait. Kunwari lang yan, pero grabe makatripping yan. Salbahe po yan. Ang salbahe ay nagbabait-baitan pero hindi mabait. Si Marcos ay hindi Salbahe. mabait, nagbabait-baitan. Ginagawa nila kay Sara mga kababayan, That is the Isang kasalbahian. description dahil may interest, may ulterior motive siya kay Leni Robredo. And what is that? Para hatakin niya si Leni Robredo at ang buong makinarya Sige, ng mga maghatakan kayo. loyalista sa Yellow and Pink para magkaroon siya ng panibagong alliance. Dahil wala So Lenny, ibig sabihin Lenny, kung mananalo kang presidente, absuelto agad si Bangag. na siya kay Martin Romualdez, malabo yun. Turong Wala, niya si Tamara Oslo. wala nang At ito, mga pananagutan Rimulya si brothers, Bangag. Hindi po sila katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino. Kaya kailangan ni Marcos mag-double time na budul-budulin si Leni Robredo, ang Yellow at Pink na grupo na dati niyang kinasusuklaman, Ma'am Kinasusuklaman dati. Ngayon budol-budol na. Lorin. At saka yung a lot of things, one of those other thing, nag-isa paggawa niya na yan, juxtaposed doon sa interview ni Vice President, makita mo, nakita ko din kay PRRD, yung iba yung pagpapahalaga nila sa pera ng taong bayan. Talagang masinop yung, Oo. I mean like literally, Yung PRRD, pagkain niya, yung pagkain namin ng Si Sharon Cuneta kaya nagalit mga kababayan. Pinakain ng mega sardines. Ni Tatay Digong. Bumisita doon. After nun mga kababayan, sinabihan ng simula nung naupo si Duterte, naging bastos na daw ang Pilipino. Dahil pinakain siya ng mega sardines mga kababayan. Di ba? Endorser na nga ng mega sardines. Tapos nung pinakain ng sardinas, galit. at wala kang hindi ka pwedeng umulit. Kubeta talaga. The kubeta. Simpleng pagkain kasi nga inuulit niya, hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. So according to SAS in 2025 Bongbong Marcos ordered over 200 million in aid following a 6.9 earthquake magnitude in Cebu September 30 2025, focusing on the rebuilding of homes and infrastructure. And now what he gave Lenny was 500 million to renovate the Jesse Robredo Grabe, 500 Coliseum. million? In other words, sukol talaga. No, so imagine Kung sa kuna mga kababay, kuripot. he's very cavalier with people's money. Mas malaki pa ang para sa mga kababayan, budget para sa gymnasium. Ano ba yan? Magtatayo kayo ng Philippine Arena? Treating it as if it were his own. Walang wisdom, walang hiya. Walang hiya kung magwaldas ng pera pag ganyan. Pag Walang ganyan, 500 million for the renovations of a gym. Renovation? Renovation? Habang walang gamot, ang Philippine General Hospital kulang ng gamot. Yes. Ang mga cancer patients, alam mo yan, Maureen. Grabe, ang renovation mga kababayan, mas malaki pa sa initial cost. Kaibigan mong doktor nagre-report sa'yo. Yeah. Mga hospital natin nabubulok. And to have the Ang ngipin niya nabubulok bloody din. gall to say
Hindi kami nandito para sa politiko. No, hindi kami para sa politika, no. Nandito kami para magserbisyo sa bayan. Tarantado ka talaga. Yun na nga yun eh. Yun na mismo yung ginagawa mo. Namomolitika ka, hayop ka. Ganyan ka powerful yung speech ni Inday, yung decision niya. Kasi di ba there you can hear the other side, no. Sila, I don't know who sila, Shelo Magno daw kasi I just saw in my comments. Ano ba yan si Shelo Maligno, mga kababayan eh? Papansin. And see that they were criticizing the speech of the Vice President that it was like a grade school speech daw, di ba? Parang grade 1 daw, nag-declamation, mga kababayan. Talo ka pa. Yung sinatawag mong grade 1, vice presidente, nanalo. Walang talo, mga kababayan, magiging presidente pa. Paano na lang kung mag-ano na yan si VP Inday, mag-grade 2? Lalo ka makukulelat Shelo Magno. Grade 1 pa nga lang yan, talo ka na. Sabi kasi nga, parang grade 1 lang daw declamation. Kung grade 1 si VP Inday, ikaw, dumi ka lang sa kwitan ni Marcos, Shelo Magno. Pero that grade school speech, nagkandaripas yung drug addict at biglang nagpuntang Cebu. Nagpuntang Bicol. Diba? Naga. And not only that, no, the stock exchange experience a resurgence, no? That 7-month high na nasa ICU. Oo nga, mga kababayan, pagdeklara ni VP Sara, parang, harurot. Hindi coincidental, mga kababayan, dahil 7 years naging stagnant. Nung nagdeklara si VP Sara na tatakbo ng presidente, ayan na. Mga mga kababayan, ang mga investors, panahon na para mag-invest, balik sa Pilipinas dahil si Sara na sureball na si Sara. Si Inday, na ganyan ka. At yung mga nag-i-invest doon, mga kababayan, tutulong din yan sa kampanya kay Sara. In a very beautiful way, na talagang trusted siya ng taong bayan, ng business sector, nagkaroon ng confidence. So anyway, that really eats on me kasi yung sa barangay development program, 'di ba? Kakonti-konti lang, hindi mo pa binigay, 'di ba? Tapos convert mo yung 500 million, ma'am. Kinukonvert ko ngayon. It can already fund 30 depressed, isolated, disadvantaged na mga barangay na napag-iwanan kalahating siglo, walang kalsada, walang electrification, walang tulay, walang mga health center. That can already fund 30 barangays, Ma'am Noreen. Imagine pero because nga hayok sa kapangyarihan ito. Kasi we have to accept, first of all, number one, hindi yan bababa sa 2028. Obvious. Takot siya. Diyos ko naman, I mean, at this point, mula nung umupo yan, mula nung nanalo yan talaga ang plano. Hindi siya bababa. Katulad ng tatay niya, patagal sila dyan. Yan ang plano niya, no? So, he's doing everything right now. Kaya ang ganda nung sinabi ni Inday, no, na she's not a vengeful person. Hindi siya vindictive. Pero may mananagot. Tama 'yun. Tama 'yun kasi yan ang tama. Just do the right thing. No, kung what is just, what is fair, do the right thing. And yan ang sinisigaw ng taong bayan. Ibawi mo kami, 'di ba? Ma'am, mayroon yata tayong available na support video clip para makapagbigay tayo ng paliwanag at maidugtong natin dito sa pangbubudol scheme, panggugoyo at panluloko ni Marcos sa taong bayan at pagwawalda sa pondo ng mamamayan. Pakinggan po natin ang follow-up na mga pahayag ni Vice President Sara Duterte at bibigyan namin ni Ma'am Noreen ng karagdagang mga pagpapaliwanag at pananaw. Nung in-announce nyo to, galing po kayo sa The Hague kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo na na-convince? Pilano nyo po ba? O wala po? Wala. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So, sisimulan na namin. So, yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. In fact, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na tatakbong Pangulo. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado.
Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito'y personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po. Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note. Kaya importanteng or interesado kaming malaman yon, VP, kasi siya din ang nagsabi na ang pagiging presidente hindi fit sa isang babae. Sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. So, yun siguro yung paniwala ni Pangulong Duterte at sa tingin ko hindi lang siguro siya yung may mga ganyan na paniniwala, pero para sa akin yung gender wala yan. Nasa ano yan, yung kalooban ng tao at kakayahan ng tao. Ako naniniwala din dun kasi yung lalaki nga natin presidente, mahinang nila lang eh. Kanina yung sagot niya ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, naging personal yung desisyon nito bagamat walang prior consultation ang kanyang pagpapahayag. Bilang ama, nagbigay din ng advice ang kanyang tatay pero hindi pa niya na-reveal kung ano ang naging reaksyon ni Pangulong Duterte. And then, yung tanong kanina sa kanya ay hindi naman nakabatay sa gender. No? Mas naririnig ko nga yung kay Pangulong Duterte, Ma'am Noreen, not about gender eh. Yung kanyang sinasabi na hindi para sa mga mahina ang loob ang pagiging presidente sapagkat pagdadaanan mo ang pinakamalulupit na mga pagsubok at mga pagwasak sa iyong pagkatao, lalo na doon sa mga kritiko at mga makakalaban mo sa politika. I was not of any memory or recollection na mayroong binabanggit si Pangulong Duterte na minamaliit niya mga kababayan. Magre-react na naman dyan ng mga Gabriela, no? Misogynist, no? Parang lalaki lang ang macho. So, misogynist, pero tahimik sila sa rape ng mga Sa rape NPA, ng sa mga mga anak natin. Sa loob ng Misogynist. CPP. I think mas ang concern ni Pangulong Duterte kay Inday Sara ay ang susuong ka sa politika ng pagiging Pangulo, napakadumi ng politika sa Pilipinas. So, kailangan malakas ang loob mo at tingin ko handa na si Vice President Sara Duterte that even a non-traditional ally in the persona of Miss Corina Sanchez sa kanilang segment sa television, the Pinky Wave, sinabi niya si Ma'am Noreen, doktor to eh, sa ating katawan napakahalaga po ang puso na matibay sapagkat it carries the body, it carries our own existence aside from the brain. At kasunod sa ating puso ay kailangang matatag din ang ating legs para makatayo ka palagi. At kagaya ni Inday Sara, ni Vice Sara Duterte, kahit anong ibato mo sa kanya, tayo pa rin siya nang nakatayo at may deklarasyon pa na tatakbo ako bilang presidente. Hindi sila nang uuyam, hindi sila nang iinsulto, they are appreciative of the strength shown by the character and persona of Vice President Sara Duterte, Ma'am Noreen. Yeah, and why not? No? Truly admirable, no? Billions, trillions have been spent and an entire government machinery has been used, no, to destroy her. And yet she's standing. No, totoo yung sinabi niya, no? You may what did she say? You may something me alive, something, but you will find me unbowed. Something like that, no? So You can drag me to hell. You can drag me to hell, but you will find me unbowed. So, Yes. so parang what we saw is a very presidential person. No? That her courage, her strength, no, she's made of steel, just like her father. Truly admirable. Kaya nga, in a very real way, we need to thank Bongbong Marcos for his rottenness because he has really given Inday that platform to really showcase, no, to the Filipino people her strength of character that is highly needed as a president. No, tsaka alam mo that a lot of people might not believe that hindi alam ni PRRD, hindi ninyo plinano yan. You know that the relationship is so different, no? Kasi with
most me with my father, father's daughters, we're very different, 'di ba? Malambing ka and etc. Very unconventional yung relationship nila in that Inday is really her own person. Nobody can decide for herself. Obvious ba? Look at what she did. No? Her father told her run for president. She said no. It was a sure win, di ba? So parang for her, it's very important that she make up her own mind on her own. Di ba? So you can really see that she's really her own person. No? Agree. Quite the opposite of this one here. No? This drug addict. Very weak. Mahalaga yung character, mama. Sabi mo nga, character is destiny. Yeah. And leadership is built on character. Yeah. Kung wala kang matino na pag-uugali, maayos na attitude at maayos na pagdadala ng sarili mo, hindi ka pwede maging leader kasi mag-aabuso ka ng kapangyarihan. Yeah. Leadership comes with the responsibility. Leadership goes with authority. Yeah. Kung abusado ang iyong karakter, magnanakaw ang iyong hilig at ikaw ay bisyo at hindi ang tao ang mahalaga, walang saysay ang pagiging lalaki mo o yung pagiging sikat mo o pagiging mayaman mo sa politika dahil hindi ka maglilingkod sa kabutihan ng mamamayan. Exactly. Ang wala kay Bongbong Marcos Jr., maliban po sa wala talaga itong alam sa pamumuno dahil hindi naman talaga siya dapat namumuno, bastante ito sa happy-go-lucky life, nakisalayaw, Jeprox, party here, party there. Hindi po paglilingkod ang gusto nito eh. Nagkataon lang na pangalan niya ang Ferdinand Marcos na pangalan, kaya siya ipinilit ng pamilya na siyang palusutin. Pero ang karakter niya, hindi po built for leadership. Kaya magkaiba sa Sara Duterte. At, Built for what? Go ahead, ma'am. Eric, built for what? Si Bongbong. Yeah. Built to abuse and built to Snort. proliferate vices. Yeah. Issue at kabalbalan, hindi kabutihan ng kanyang bit-bit para sa bayan natin. You know what, Eric, no? I thought it was a joke, but now I'm thinking about it. What was he built for? He was built to destroy. Yeah. Really, destroy lives, destroy... a drug addict, that's exactly what they do. They destroy everything and everyone around them. That's why it was so dangerous for us to have placed him in that position of power. Power without that responsibility, without anything, talaga an empty vessel, abusive, a drug addict. That's why he used it to destroy our country. No, Correct. talagang in the BSP now, 'di ba? Yung sinabi na ng BSP, grabe, no? Yung bangko. Surrender naman, no? This is the first time na narinig kong Ever. Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi niya No? Give up, surrender, no? surrender, ilang beses na naming ibinaba at kinontrol ang interest rate para lamang ang mamumuhunan ay lumago, magpumasok ang negosyo, and yet wala pa rin. Yeah. I think it's no longer about monetary regulation or market regulation. No more, It's yeah. now all about governance. Gobyerno na ang problema eh. So, malamang ipapatawag na naman ito ni Lisa at ni Marcos. Ni Lisa, lalo na, itong statement ng governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi, kahit ano ang hilot mo sa regulatory function sa monetary and market aspect, kung bulok ang fundamental ng panggobyerno at ang direksyon ay pabagsak at palugmok, at hindi ang paglago ng ekonomiya na nakabatay sa maayos na politika at liderato, walang magagawa ang monetary intervention regulatory powers ng market or ng economic components mo kung gobyerno na mismo ang nagtutulak na lumugmok ang ekonomiya. And that's exactly what Marcos is doing, sabi mo, Ma'am Loring. Is built to destroy. Yeah. At parang si Satanas, yung sa Biblia, ma'am, paborito ni Pastor yan palagi ni Pastor Kibuloy na i-mention sa mga pagpupuna sa mga maiinit na issue na kagaya ng CPP, NPA, NDF. Ang demonyo, si Satanas, ay parang ang kanyang mission ay he came to steal, kill, and destroy. Yun po ang Satanas. Sa Biblia po yan. And ito po ang katotohanan na sinabi mo, Ma'am Lorraine, pag wala kang karakter, pag hindi ka lumaki sa tamang pag-uugali, wastong pagtingin, kung ano ang dapat na pagdala ng kapangyarihan at otoridad, hindi ka pwede maging pinuno. And that is what Marcos is lacking. Karakter. Si Sara Duterte po, babae man siya, kahit anak siya ni Rodrigo Duterte, pero ang kanyang pagiging matapat at matatag sa pagserbisyo, she was able to prove it independent of the shadow of her father, although she takes inspiration and she takes lessons sa mga ginawa ng kanyang tatay, pero napatunayan ni Sara Duterte na kaya niyang mamuna at magdala
ng kapangyarihan at liderato dahil may karakter siya, Ma'am Noring. Meron tayong isa pang clip, Eric. Sige, ma'am. Ganda ng Sige. interview. In terms of yung problema na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na continuity. Yan. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Kasi kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Wala nang pahinga, 25 years kakayanin. We'll shave off 5 years. Pero kasi ang termino ng isang Pangulo, let us be realistic, 6 years lang yon. So dapat ang papaniguraduhin mo dyan ay yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Maganda siguro kung naging tuloy-tuloy si Marcos noon. Konti na lang ang bubunuin nyo. Pero dahil nga... Tinuloy niya yung tinuloy niya yung kay Pangulong Duterte. 6 years yun, 6 years kay BBM. Konti na lang sana yung mga iba pang taon. Kaya lang lalong gumulo nung panahon ni Marcos. So mas lalo po bang lumalim ito, naging problema natin dito kay Marcos? Oo, makikita nyo naman sa numbers eh. Ikunin nyo lahat ng economic indicators. Wala. Bagsak na talaga yung Pilipinas. Investor confidence, wala. Nagsisinungaling lang yan sila na meron. Pero walang interesado sa Pilipinas ngayon. Nabanggit niyo po na natatakot kayo for the next generation. Anong specific na kinakatakutan niyo nung binanggit niyo yun? Natatakot ako, nabanggit ko yon sa speech. Sabi ko dito nga na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran nga maanad data sa sayop nga mawad-an na lang ta og paglaom. Natatakot ako na tanggapin na lang nila ba na yung mga kabataan, tanggapin na lang nila pinanganak akong mahirap, mabubuhay akong naghihirap, mamamatay akong isang mahirap. Hindi ko gusto yun para sa ating mga anak. Tapos natatakot ako na tatanggapin na lang nila kahit mali, okay lang. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Hindi pa yon nare-review ang 2022, 2024 at 2023 budget ha. 2025 pa lang pinag-usapan natin. Tapos para bang wala lang siya sa mga tao. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na hinatid kung saang bahay, nakalagay sa mga maleta. Pero parang tanggap lang ng mga tao, ay, ganun talaga eh. Tapos natatakot ako na mawalan na ba sila ng hope yung mga tao. Tapos magkanya-kanya na tayo, there'll be lawlessness, indifference. Natatakot ako na ganun yung future generation of Filipinos. Ayoko na lang magbanggit ikumpara sa ibang bansa. Pero merong mga bansa, kung makikita ninyo, na wala talaga. Criminal organizations ang nagpapatakbo ng kanilang bansa. Sobrang lakas ng krimen na ang mga trabaho ng mga tao ay bilang isang kriminal. Mga matitinong tao umaalis na lang sa kanilang bansa. Ganon. Ayoko makita na ganon yung mangyari sa Pilipinas.